he refused to be the fall guy on the issue of corruption and budget anomalies. What was the reaction of the president on this statement? And do you see a reason for the former House Speaker to think that he might be the scapegoat? The former speaker didn't mention the president's name in his statement, but he did say executive and command responsibility. So, ultimately, this falls on the president. Ano ang tingin ng Pangulo sa statement na to? Did he feel alluded to? ICC chamber has affirmed its jurisdiction over President Rodrigo Duterte, ruling that the court can still act on alleged crimes committed while the Philippines was still a member. So does the palace view this as validating the government's compliance sa international obligations? Itong naging desisyon din ng ICC Appeals Chamber. Ano ang kanyang press corps? Maayos, ligtas at may dignidad na pabahay para sa mga Pilipino, isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaninang umaga ay tumungo ang Pangulo sa Nueva Ecija upang personal na inspeksyonin ang ginagawang Palayan City Township Project. Personal na dumalaw si Pangulong Marcos Jr. sa mga homeowners upang kumustahin ang kanilang kalagayan sa mga bago nilang tahanan. Sa ilalim ng Phase 1 ng proyekto, kasalukuyang nasa 4 na building na ang natapos ang konstruksyon habang nasa 198 families na ang naninirahan sa kanilang mga sariling unit. Kabilang sa Expanded 4PH program ng pamahalaan ang nasabing pabahay sa Palayan City at kumpleto sa amenities gaya ng clubhouse, playground para sa mga bata, basketball and tennis court at swimming pool. Personal na pinuntahan ni Pangulong Marcos Jr. ang nasabing amenities upang tiyakin na ligtas at may hatid itong ginhawa sa mga residente. Maayos, malinis at komportable. Ilan lamang ito sa maaasahan ng mga pamilyang Pilipino sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Matapos ito ay nakipagkita naman si Pangulong Marcos Jr. sa mga barangay captain at ibang lokal na opisyal sa Palayan City. Inalam ng Pangulo ang mga pagsubok na kasalukuyang hinaharap ng lokal na pamahalaan at komunidad gaya na lamang ng sektor sa edukasyon. Mula sa Socio-Civic Projects Fund ng Office of the President, makakatanggap ang 19 na barangay ng Palayan ng 200,000 pesos na pondo para magamit sa kanilang education and other development initiatives. Sa ilalim ng bawat barangay, makikinabang program, 100,000 pesos ang ilalaan para makatulong sa edukasyon ng mga mag-aaral. 5 graduating students ng Bagong Pilipinas Barangay Scholars sa bawat barangay ang makakatanggap ng 20,000 pesos para sa kanilang pag-aaral. Handog ito sa mga estudyante mula sa vulnerable households upang makatulong na maabot nila ang kanilang mga pangarap. Malinaw ang hangarin ng Pangulo. Palakasin pa ang suporta ng national government sa ating mga barangay at tiyaking direktang mararamdaman ang progreso sa ating mga komunidad. Matapos ang pagbisita sa mga lokal na leader sa Palayan ay dumalo naman ang Pangulo sa pamamahagi ng bigas sa mga ambulant vendors. Muling tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta ng national government sa ating mga komunidad, lalo na pagdating sa food security. Kabilang sa mga food assistance programs ng pamahalaan ang Kadiwa ng Pangulo Boots na naghahatid ng mga abot-kaya at sariwang gulay na tanim mismo ng mga lokal na magsasaka. Ayon sa pinakabagong tala, nasa 761 kadiwa ng Pangulo sites na ang patuloy na naglilingkod sa ating mga kababayan sa buong bansa. Nananatiling buo ang paniniwala ng Pangulo na sama-sama natin malalampasan ang pagsubok na ating hinaharap. Habang nagkakaisa ang taumbayan at gobyerno, mapapagaan natin ang pasanin ng bawat Pilipino.
Ferdinand R. Marcos Jr. na masiguro ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers sa gitna ng gulo sa Middle East, ligtas nang nakalabas ng Persian Gulf ang 1,161 na Pinoy seafarers matapos na maipit sa kaguluhan doon. Nagsimula ang ligtas nilang paglabas sa Persian Gulf mula first week of April hanggang April 18. Sa pinakabagong ulat ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kay Pangulong Marcos Jr., ibinahagi ng kalihim na lulan ang mga Pinoy seafarers ng 22 vessels, kabilang ang 5 cruise ships palabas ng Persian Gulf. Ibinalita rin ng kalihim sa Pangulo ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng iba pang marino na kasalukuyang nananatili pa rin sa Persian Gulf. Kabilang dito ang 412 seafarers na nasa mabuting kalagayan, ligtas at may sapat na supply ng kanilang pangangailangan, base na rin sa huling ulat ng kanilang kumpanyang Hazim or Zamil Offshore. Nakipagpulong din ang kalihim at si Philippine Ambassador Raymond Balatbat kay Saudi Arabian Labor Minister Ahmad bin Sulaiman Al-Raji upang magpahatid ng pakikiisa at pasasalamat sa pagbibigay ng proteksyon sa mga OFW at kanilang pamilya. Sa nasabing pagpupulong na pag-usapan din ang areas of mutual interest at mutual protection ng mga OFW. Nasa bansa na ngayon si Secretary Kakdak at kasamang nakabalik ang 16 na OFW mula sa Riyadh at Jeddah. Kasalukuyan na ring tinutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan ng 30 pang domestic workers sa kanilang local transport and accommodation sa bansa. Sa ngayon, nasa 7,144 na ng mga Pinoy ang matagumpay na na-repatriate ng pamahalaan mula sa Middle East. Nananatiling prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang kaligtasan at seguridad ng mga OFW sa ibayong dagat sa kabila ng tensyon doon. At bilang dagdag tulong sa ating mga kababayang OFW na nagnanais lamang na makapagpadala ng tulong at mga gamit sa kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas, tiniyak ng Bureau of Customs sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang mas malakas na suporta dito sa ating mga kababayan na nabibiktima ng mapanlinlang na freight forwarder na siyang dapat na maghahatid ng mga padala ng mga OFW pero manloloko pala. Pinatibay pa ng ahensya ang mga kasong kriminal na naunang isinampa laban sa Makati Express Cargo matapos magsumite ng dagdag reklamo ang mga apektadong OFW. Sa mga ganitong sitwasyon, ipagbigay alam lamang at agad itong aaksyonan ng pamahalaan ang inyong mga reklamo. Inihain na sa National Bureau of Immigration or rather National Bureau of Investigation, Fraud and Financial Crimes Division ang large-scale staffa case laban sa nasabing freight forwarder. Sinisigurado ng BOC na hindi ito titigil sa pagtindig kasama ang mga kababayan nating OFW. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na isulong ang kapakanan ng overseas Filipino workers. Kaya sa mga manloloko diyan, sa mga nagmamalinis, huwag na ninyong subukan. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, in a video message, former House Speaker Martin Romualdez says that he refused to be the fall guy on the issue of corruption and budget anomalies. What was the reaction of the President on this statement? And do you see a reason for the former House Speaker to think that he might be the scapegoat? Po ang nararamdaman ni dating Speaker Martin Romualdez ay hindi po natin ito saklaw. Kung ang pag-iimbestiga po ay makakatulong mismo ang dating Speaker, mas gugustuhin po yan ng pamahalaan ng Pangulo para managot ang dapat na managot.
Pero ang sinabi rin po kasi niya, he denied that he was in control when it comes to the issue on budget when he was still the House Speaker. And kung tutuusin, yung command responsibility daw is more on the executive branch. So do you see this na parang putting the blame on the executive instead of the legislative branch of the government? Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yon. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up, pinaumpisahan po niya ang pag-iimbestiga para kung meron mang anomalya at kung sino yung dapat na managot, dapat po na managot. But ma'am, last na lang, how do you define the relationship between the president and the former House Speaker? Are they in speaking terms? Sa akin personal na pagkakaalam, wala po ako nakita na sila po ay nag-usap. Ano pong ibig sabihin nung... Sa akin pagkakaalam, kung ako'y itatanungin nyo, wala po ako nakita nag-meet sila, nagkausap sila. Wala po. Pero paano po natin i-describe yung kanilang relationship? Are they good? Wala po ako masasabi. Hindi ko po sila nakikita nag-uusap. So, hindi ko rin po sila nakikita nagko-communicate. So, wala po ako masasabi patungkol dyan. Ma'am, may we know when was the last time the president talked to the former House Speaker? Wala rin po ako nakita. Sorry. On my part, personally, hindi ko po sila nakita nag-usap. Mula nang ako'y maatasan na maging Palace Press Officer, hindi ko po sila nakitang nag-usap. Okay, thank you, Sec. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Magandang tanghali, Yusek. The former speaker didn't mention the president's name in his statement, but he did say executive and command responsibility. So, ultimately, this falls on the president. Ano ang tingin ng Pangulo sa statement na to? Did he feel alluded to? And also, the word laglagan has been floated after this statement by the former speaker. What did you say? It will fall on the president? Yes, because ultimately, as the chief executive, sa kanya po yun. Hindi ho ganun ang tingin ng Pangulo sa naging statement ng former speaker. Hindi ganun ang tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Kaya nga po, nagkaroon ng ICI, hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing merong kino-cover up, lalong-lalo na patungkol sa DPWH. At sa ating po nadinig ni statement ni dating speaker, sinabi po niya na ang pag-i-implement on the ground. So, kaya nga po siguro sa ngayon ay iimbestigahan din po ang ibang mga naging opisyal ng DPWH. So, even as alter egos of the president, itong mga cabinet secretaries, and ultimately, yun nga po, sa kanya ang command responsibility as the president, hindi po ganun ang tingin ng Pangulo. He doesn't feel that he's being blamed by the former speaker. Yes, because being the commander-in-chief, being the chief executive, ano po ba ang mandato ng isang presidente? Hindi po ba linisin ang mga anomalya sa gobyerno? Kahit tamaan na ang kanyang administrasyon. So, ang ibig sabihin po nito, nung nakita niya, being the president, meron siyang obligasyon na paimbestigahan to at linisin ang kalat na nangyayari sa kanyang administrasyon. Kung meron man. Salamat po. Sunod po na tanong, Ana Bajo, GMA Online. Morning, ma'am. Ma'am, other matter lang po. May we get Malacanang's reaction on the directive of the Supreme Court for the President to comment on the petition seeking the disclosure of his medical examination report, including po yung hair follicle test? Kung utos po ng Supreme Court yan, ay gagampan na lang po at gagawa po ng comment.
Ma'am, nakausap niyo po ba mismo si Presidente or even si Chief Presidential Legal Counsel Annalisa Logan regarding this? Kung ano po kaya yung magiging nilalaman ng response po na? Pagka nagsumindi po, ibibigay po namin sa inyo. Thank you, ma'am. Sunod po na tanong, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. The ICC Appeals Chamber has affirmed its jurisdiction over President Rodrigo Duterte, ruling that the court can still act on alleged crimes committed while the Philippines was still a member. So does the palace view this as validating the government's compliance sa international obligations? Itong naging decision din ng ICC Appeals Chamber. Ang pagpapadala po kay dating Pangulong Duterte ay hindi naman po para tugunan ang utos ng ICC. Sinabi po nga natin, ito po ay nababatay din po sa ating batas at ito din po ay nababatay sa ating relasyon sa Interpol. Before the decision, ma'am, si defense lawyer Nicholas Kaufman parang pinasaringan niya ulit or binanggit niya ulit yung Marcos administration, no, sa pagdating sa issue ng jurisdiction. Ang sabi niya po, let us not forget back in 2023, the government of President Marcos, represented by Menardo Guevara at that time, argued that the court totally lacks jurisdiction. But you may ask yourself, why? Because politics isn't really. Parang ganun po yung sabi niya. Pakisabi po kay Atty. Kaufman, huwag mabuhay sa nakaraan. Last na lang, ma'am. Update on calls from some groups for the Marcos administration to rejoin the ICC kasi sabi po nila this would serve as a safeguard against future tyranny and bolster the nation's legal defense against war crimes. May status na po ba yung panawagan sa Pangulo na mag-rejoin sa ICC? Nung huli ko po itong sinagot, ang sinabi po ng Pangulo ay hindi pa po ngayon magre-rejoin sa ICC. Sunod po na tanong, Ivan Mayrina, GMA7. Bibiyahe po patungong Czech Republic si Justice Secretary Vida ngayong araw. What can you tell us about the trip? Meron na ho bang mga nakalatag na mga meetings doon? Katulad ng dati ko sinabi, ang pinakadetalye po ay mismo si SOJ Vida ang magbibigay po sa inyo. Pero sa ngayon po ay nakakuha ako ng kanilang update at sa ngayon po, depende po ang magiging aksyon ng ating bansa. Depende po sa anumang mapagkakasundoan with Czech Republic at kung ano magiging paraan sa pagpababalik kay Zaldico. How confident is the administration that former Congressman Zaldico will be brought back to the country after this trip by Secretary Vida? Kung Pilipinas lamang po ang pag-uusapan natin, definitely confident po tayo. Since meron pong ibang bansa na involved dito, so let us just hope na maibalik agad si Zaldico dito sa ating bansa. Sunod po na tanong, IB Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good morning po. Ma'am, can we confirm when did VP Sara apply for the travel grant for Europe? Sa ating binigay na ulat or report, April 14 ang kanyang pag-apply o pag-request for travel authority. And her recent statement says it's a last-minute approval and critics are saying po na the Office of the President intentionally approved it hours before her supposed departure. Ano pong opinion? Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. So, para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. And Yusek, sabi rin po ni VP Duterte, she's appealing for confidentiality to secure her, for security purposes daw po. Ano pong masasabi ng palasyo dito? Siya po ay isang public servant. Hindi po siya pribado. Hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya isang public servant.
Katulad nga po nito, sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones na issue na napapaloob ngayon sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary whole departure order. So, yun lamang po. Follow-up question, Mads Moratillo, Net 25. Hi ma'am, related lang po sa question ni Ivy. Usually ma'am, gano'ng katagal po bago binibigay yung travel authority? I mean yung duration like 1 week or 2 weeks after the application? Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang Vice Presidente naman ang humihiling, hindi naman yan tinatanggihan. So, hindi po siya dapat issue. So, ang issue na lang dito, sabi nga natin, we expedite the travel request, no? We usually expedite the processing of the travel request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Thank you ma'am. Sunod po na tanong, Rafi Ayang, Daily Tribune. Ma'am, follow up lang dun sa travel authority. Ma'am, yung mga travel request na yan, since sinasabi niyo naman po na namamasyal lang ang Vice President, wala po bang kakayahan ng Presidente na... Hindi ko naman sinabi na mamasyal. Sinabi ko nagbabakasyon, personal trip. Wala po bang kakayahan ng Presidente na questionin ang Vice Presidente na, oops, teka, parang nagbabakasyon ka na nga lang. Sabi nga natin, ibigay ang hilig ng walang ligalig. Tapos ma'am, nabanggit niyo po yung bilyon-bilyon. Ano po yung reaksyon ng palasyo dito sa pagkakatuklas nga nung bilyon-bilyong transaksyon sa joint bank account ng Magamang Duterte na isiniwalat ng AMLAC? Hindi ito bago. Hindi ito bago na nadinig natin. So, walang reaksyon ang Pangulo, walang reaksyon ang Palasyo. Mas maganda pong malaman natin kung ano ba ang reaksyon ng Vice Presidente dahil nabunyag itong bilyon-bilyon transaksyon na nakita sa kanyang mga bank accounts. At hindi pa rin po humaharap ang Vice Presidente. Ano po ang mensahe niyo sa kanya para harapin ang Ako magbe-mensahe? Ako talaga. palasyo? Unang-una, hindi kailangan bigyan ng mensahe ang Vice Presidente. Unang-una, malaki na po siya. Pangalawa, Vice Presidente po siya. Public servant siya. So, sabi niya, isinusulong niya ang accountability and transparency. Siya po ang dapat na makaalam kung anong dapat niyang gawin. Kung paano ito ipapaliwanag sa taong bayan. So, di niya po kailangan ng anumang mensahe mula sa palasyo.